Hello again, my dear sunflowers. It's me, Kat, and welcome back sa another video. So, for today's video, it's Sunday sharing again. So, excited na ba kayo sa ating verse natin ngayon? So, for today's verse, it is found in Matthew chapter 6 verse 12. Ito yung isa sa mga verse na napakabigat para sa akin. So, di ko lang alam kung magiging mabigat to sa inyo. So, yun, kapag may Bible po kayo, makibukas kayo sa akin. Sabi dito, forgive us for doing wrong as we forgive others. So, grabing napakabigat ng ating verse ngayon. Sinasabi kasi dito na we should forgive others, pamilya natin, kapatid natin, or sino mang taong nakasakit sa atin. Even though kung gaano man kalaki, kababaw man yung kasalanan na nagawa sa atin, kailangan pa rin natin silang patawarin sapagkat doon tayo makakalaya sa kasalanan. Kasi kapag hindi tayo nagpatawad, doon napapasok yung kaaway. Bibigyan niya tayo ng galit sa puso, hindi pagpapatawad, and yung pagmamahal sa tao, yung pag-ibig is mawawala. Hindi naman ibig sabihin na kapag tayo ay nagpatawad is tatanggapin natin agad-agad yung tao. So, kapag nagpatawad po tayo, doon tayo makakalaya at magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga buhay na ayun na, kahit ano man yung nagawa sa atin ng mga tao sa atin, andun yung love and care natin sa kanila. And ayun, magkaroon tayo ng pagpapatawad sa ating mga puso sapagkat kapag tayo nagpatawad, tayo ay patatawarin ng ating amang nasa langit. And ayun, magmahalan lang tayo palagi and magpatawad tayo at tayo rin na nakagawa ng kasalanan sa ating kapwa is humingi din tayo ng sorry sa kanila para naman mas gumaan din yung pakiramdam at maiparamdam natin na mahal natin sila, and kung hindi man tayo kayang patawarin, pagbigyan natin sa kanila sapagkat ang pagpapatawad po ay hindi in the process po yan, hindi siya agad-agad, and sabi nga, time heals all wounds. So ayun, magbahalan lang tayo and God loves you. Bye, sunflowers!